Minsan, nagtanong sa akin ang aking employer kung maganda daw ba mag-travel sa Pilipinas or sa bansa natin. Pero ang sagot ko naman sa kanya, mas maigi pa sir, na mag-travel ka sa bansang Japan o kaya naman ay Taiwan. At yun nga, pumunta siya sa bansang Japan at ang sabi niya, very nice daw yung Japan. Dahil sa Pilipinas naman, hindi sa kinakahiya ko ang bansa natin, kundi mas nakakahiya kung ganito ang maranasan nila. Kalaboso ang dalawang taxi driver na umano'y nang hold up sa isang dayuhan sa Antipolo City. Ang modus nila, limasin na ang gamit ng pasaherong nakatulog sa biyahe. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Ilaw. Ayan. Pinasok ng mga otoridad ang bahay ng isang taxi driver sa Mayamot, Antipolo City. Ang driver, isa umano sa suspect ng hold up sa Moroccan National. Inaaresto kita sa kasong robbery. Base sa investigasyon, sumakay ang dayuhan sa taxi ng suspect mula sa Makati City patungong Pasay. Ang suspect nagpaalam pa raw sa biktima na idadaan siya sa ibang ruta para mas mabilis na daan. Nang makatulog ang biktima sa biyahe, dito na nangyari ang pagnanakaw. Napaidlip siya pagising niya, merong kumapara sa kanyang mga bulsa. So, naano niya na pa naman yung driver walang pakialam sa kanya. Kaya lang, ayun, na tinulak siya and then hindi na siya nakapalag. Nakahinto yung taxi, ma'am? Yes, magkasunudan sila na. So, etong incident na to, it seems na sila ay merong pag-uusap nung yung mga suspect kung ano ang gagawin. Lumalabas na may kasabwat pang ibang taxi driver ang nahuling suspect at tila planado ang krimen. Ang nahuling suspect agad namang itinuro ang kasamahan niya. Ayon sa QCPD, malaking grupo raw ito ng mga taxi driver. Target daw nila ang mga lasing at dayuhan, pati na rin ang mga nakakaidlip sa biyahe. Modus nila, iibahin ng ruta at kapag nakatulog ang pasahero, dadalhin nila ito sa lugar kung saan naghihintay ang kasabwat na taxi driver. Sa kanila lilimasin ang gamit ng pasahero. Na-recover sa dalawang suspect ang credit card ng biktima pero hindi na nabawi ang pera nito. Naharap ang dalawang driver sa kasong robbery. Ito pa, dalawang Thai national pinagnakawan din ng taxi driver. Dalawang Thai national ang nabiktima ng taxi gang dito sa Pilipinas. Bukod sa pinagpasapasahan sila, ninakawan pa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Chel Emprido ng Abante. Viral ngayon sa Thailand ang naging karanasan dito sa Pilipinas ng dalawang Thai pageant winners na sina Mr. Universe Thailand 2026 Alex Natiru at Miss Universe Sekiao 2025 first runner-up Meriza Risa. Di umano na biktima sila ng taxi scam sa bansa na ang modus ay lituhin ng kanilang mga pasahero at kalaunan ay pagnakawan ng cellphone. Ayon sa report, nagpunta sa Pilipinas sina Alex at Meriza bilang modelo sa ginanap na Manila International Fashion Week sa Grand Ballroom ng Okada, Manila sa Parañaque noong June 12. Dahil sa hirap makapag-book sa ride-hailing app, napilitan daw sila na sumakay sa hindi metered na taxi. Pero ipinasa-pasa sila ng driver sa pangalawa at ikatlong taxi driver. Sinabi raw ng ikalawang driver na hindi na niya kayang tapusin ang biyahe at humiling sa mga biktima na ipakita ang ruta sa ikatlong taxi. Pero habang pababa ng sasakyan ng dalawa para sana makalipat, kumaripas ng takbo ang dalawang taxi driver, tangay na ang iPhone 17 Pro Max. Ilang sandali pa, may isa umanong itim na sasakyan ang nag-alok na ihatid sila sa police station. Pero dahil sa nawalan na ito ng tiwala, agad na umano silang tumakbo at umiwas sa sasakyan. Bagaman hindi na itinuloy ng mga pageant winners ang kaso, patuloy naman ang follow-up at manhunt operations ng pulisya sa mga sospek. Nagpaalala naman ang dalawang biktima na mag-ingat at huwag ipagkatiwala ang mga gamit, lalo na ang cellphone sa mga driver at sumakay lamang sa legit na ride-hailing app. Kaya paano dadami ang turista o dayuhan turista sa bansa natin kung ganyan naman ang mararanasan sa airport pa lang? Na bagsak ang public safety sa Pilipinas na paulit-ulit namang inaanunsyo ng PNP at ng DILG na safe at ligtas na ligtas daw ang Pilipinas ngayon. Hindi kagaya dito sa Middle East na kapag gumawa ka ng ganyan at nilabag mo ang batas, pagsisisihan mo talagang ginawa mo yan dahil sa kulungan pa lang ay makakatikim ka ng latigo.
Pero sa Pilipinas, ang mga kriminal ay bawal saktan at pinagtatanggol pa ng mga ahensya ng gobyerno, ng pari at ng mga politiko.